Hello. Isang magandang araw po sa inyo mga pards. Ngayon po, nandito po tayo sa aking shop. Ayan po yung aking mga tanggap mga pards. Ngayon, meron po tayong gagawin ngayon na isang washing machine. Panoorin nyo po yung ating video mga pards. Eto na. Ayan mga pards. Ngayon, ang problema po nitong washing machine na to, yung kanyang gearbox. Mga pards, meron pong diskarte sa pagpapalit ng gearbox ng ating washing machine. Hindi po basta kayo magpapalit nito. Meron pong ginagawang diskarte na hindi tinuturo sa inyo ng mga marurunong mag-repair. Kasi mga parts, ang pagre-repair, hindi basta marunong ka lang. Kinakailangan may diskarte. Ngayon mga parts, ang gagawin po natin, tatanggalin po natin itong gearbox na to. At ito'y papalitan po natin. Ayan, mabilisan lang po yung ating upload mga parts. Natanggal ko na po. At kitang-kita nyo po yung gearbox na to. Ayan o. Talagang siya'y luma na. Ngayon, ito gagamit po tayo ng angle grinder. Ang gagawin po natin mga parts, tatabasin po natin ito. Itong mga pinagkakabitan po ng tornilyo ng ating gearbox. Bakit po natin tatabasin? Tapusin nyo po yung ating video mga parts. Kasi ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ko po ginagawa itong diskarte na to. Eka nga. Ayan, natabas na po natin yung ating pagkakabitan ng ating gearbox. Ayan o. Lahat tatabasin nyo po yan. Ngayon mga parts, natabas na po natin ito. Ito hindi po tinuturo sa inyo to ng talagang ibang manggagawa. Ngayon, ito yung ating bagong gearbox na ipapalit. Mga parts. Ayan o, kitang-kita nyo po, bagong-bago. Ngayon mga parts, ikakabit po natin dito yan sa ating washing machine. Ngayon mga parts, kapansin-pansin nyo po, itong bagong gearbox natin may goma. Ayan o. At itong luma din natin na gearbox, kapansin-pansin nyo po, may goma din po. Ayan o. Magkaparehas lang po sila ng sukat mga parts. Kung titingnan nyo po. Ngayon, itong gearbox na luma na to, kukunin po natin yung pinakagoma niya. Ayan. Ngayon mga parts, ilalagay po natin ito sa ating gearbox na bago. Dodoblihin po natin yung goma. Ayan. Saka po natin ikakabit na. Ngayon mga parts, ilalagay na po natin yung mga tornilyo. Sa pagkakabit po ng tornilyo mga parts, kinakailangan pare-parehas po yung kanyang paghigpit para lapat na lapat po yung ating gearbox. Ngayon, naikabit na po natin yung ating gearbox. Ayan, naikabit ko na rin po yung kanyang housing at ikakabit na po natin itong ating pulsator. Kapansin-pansin nyo po mga parts, hindi na po tayo maglalagay ng washer dito. Ayan o. Yung iba po kasi nagdadagdag pa po ng washer dito para yung pulsator hindi sumayan. Ngayon, hindi na po tayo naglagay ng washer. At tingnan nyo po, align na align yung ating pulsator. Align na align siya. Maganda yung pagkaka-align niya, mga parts. Kaya po natin ginrinder yung kabitan ng ating gearbox para umalign po yung ating pulsator doon sa loob. At saka para hindi po mag-leak yung tubig dito sa ilalim. At para pumantay po yung ating pagkakabitan ng pump belt dito sa ating gearbox at doon sa ating makina. Ayun o. Kasi mga parts, kung hindi nyo po tatabasin yung kabitan ng ating gearbox, malamang sa hindi po ito mag-align at meron pong mag-leak na tubig dito sa ilalim. Sabi ko nga po sa inyo mga parts, hindi lang basta marunong kayo mag-repair. Kinakailangan may diskarte.